malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman manghusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! All right, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content related, mga kaplastik ha, at isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang karugtong ng Season 4 kahapon sa debate ng tatlong ungas, mga kaplastik, na hindi na natin naintindihan na maayos yung kanilang argumento. Kasi from the start pa lang, ano po ba ang unang nagko-conquer dun sa debate? Na tinatawag nilang si Boy Bantot. Para sa akin, ayoko na. Mahirap nang sabihin kung anong tawag ko sa kanya. Kasi una sa lahat, issue hindi tao. Issue hindi tao. Issue hindi tao. Tandaan nyo yan ha. Pero kasi para sa kanya, binibig deal niya yung mga argumento. Tinatawag lahat ng tawag niya sa mga vlogger na hindi pabor sa kanya ay bobo, tanga at kung ano-ano pa, mga kaplastik. So pare-pares lang naman silang ungas, mga kaplastik. Actually, wala tayong naintindihan sa mga debate nila. Kasi nagtatanungan silang dalawa. Tapos yung isa tatanong din. Yung isa tatanong din. Wala na nagsagutan kung ano yung mga sagot sa tanong. So bandang uli, nagko-conclude sila sa isa't isa na dati silang may issue, may dati silang mga kalokohang ginagawa sa social media. Di ba? Yun kasi ang pangit. Kakaroon ng debate. Tapos ang debate na pupunta sa parang nag-aaway sa mga mana ng kanilang mga magulang. Parang ganun yung usapan eh. So magtungo tayo ngayon, mga kaplastik, sa about dun sa debunk ni Susan Goodman na tinawag din niyang bobo tanga ito ni Adorable Cayo. Diba? Wala naman kasing matino sa kanya kapag may mga nagtatanong at meron din nagsasabi ng mga statements nila, thoughts about sa kanila, hindi nila pinapakinggan ang bawat isa. Hindi rin niya
tinitignan ang mga proof ng mga kalaban niya. Kasi para sa kanya, ang ego niya ay yung sarili niyang pananaw sa buhay. That's the reason why walang nagkakaunawaan sa kabilang panig. Sa bagay, yun naman talagang konsepto ng debate. Hindi mo na papakinggan yung opinyon ng isa, bagkus puputulin niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagko-conquer ng mga salitang pasigaw. Actually, gano'n naman talaga nangyayari. Kaya nga natatawa na lang ako nung kahapong content ko, di ba? Na ginawan na lang nating inuman session. Nagtatagayan na lang tayo ng chaser, ng emperador. Parang ganun yung usapan eh. Di ba? Nawalan ng saysay yung debate. Bandang uli, nagkakasiraan, nagkalabasan ng baho sa isa't isa. Wala nang napaliwanag kung ano yung konsepto ng sinasabi nila. So panoorin natin yung debunk ni Susan Goodman, mga kaplastic. Para hindi naman tayo nagmumukhang let's say bias sa isang tao. Kasi ako from the start pa lang, di ba sinabi ko, wala akong pinapanigan sa kanan, wala po akong pinapanigan sa kaliwa. Kasi pare-pares lang silang kriminal. At inamin naman ni ano yun, na sinabi niya na admitted siya sa crimes. Sinabi niya yun sa follow-up video ni Gurang. Sinabi niya yun. Kaya kung manonood kayo mga fans ni Gurang, ulitin niyo yung next video niya. Sinabi niya doon, he admitted the crime. So nangangahulugan, kriminal silang lahat. Diba? Sa panoorin natin yung video, mga kaplastik, yung 3 tunggak, i-revise natin. Ikaw ang bobo talaga, wala kang alam. Ikaw ang bobo. Ikaw ang bobo. Scammer ka, di ba? Ikaw ang scammer. Asan ang ebidensya mo sa akin? Ikaw ang scammer. Kami meron. May Di ba? history Di ba? FLM kayo history dati. ka ng O scammer si pang-i-scam. FLM, di ba? Kami, Kasama wala kayo, kaming- di ba? wala kaming O di history. scammer kayo. Ibaba mo na Sa'yo. yan, Kuya Ano, Ngayon, sige. asan ang ebidensya mo sa akin? Oo. Wala, di ba? Meron. Yan ang bobo. Meron. O, di ba? Asan ang ebidensya mo sa akin? Wala, di ba? Ay, pinensya. Sandali. Ebidensya ba? Sige. Ako na. Ebidensya. Asan ang ebidensya? Oo. Teka. Ito. Dali lang, bigyan ka lang, relax ka lang, Brad. Wag kang, ito. Asan ang ebidensya? Ayaw ang lumapit dito. Ito. Ay, hindi yan. Dali lang, relax ka lang. Ikaw ba yung sinasabi ni Meliap na credit card scammer? Used to be. Used to be. Hang on. Play mo. Wait lang tayo, ha. I-play mo. Yan ka lang. Men, wag ka magagalit, ha. Play mo. Okay. Reaction na natin to. Ikaw ba yung sinasabi ni Meliap na credit card scammer? Used to be. Used to be. Kulang yan. Sinungaling kayo. Kayo ang scammer. Kompletuhin mo. Ba't nyo pinutol? Sige. Di ba? Kompletuhin nyo. O ngayon. Sino yung scammer ngayon? Sige. Sige. I-play mo, kuya. I-play mo. I-play mo. Play mo. Credit scammer. Technically. Oh. Used to be. Tuloy mo. Scammer. Technically. Pare, wag ka magalit. Ito itinutuloy ko. Relax. Ulit mo lang. Ako mag-play. Meron ako niyang buo eh. Burn a credit card. Yan ang mahirap sa dalawang vlogger na ungas na sina Sukir tsaka si
ka-Aruba. Ang ginawa nila, in-splice nila yung video, hindi nila plinay ng isang buong praise. Kaya ang nangyari, technically scammer. Bagay yung dun sa word na yon, tinanong, di ba? Totoo po ba na sinabi ni Melo Up na credit card scammer? Sabi niya, used to be. Used to be a credit card scammer technically. Technically, scammer yung meaning nun. Diba? Mamaya, meron pa tayong isa pang paliwanag about doon. May tinanong din po ako kay Dora the Explorer Dola na AI. I already nakukuha ko na yung mga credits. Pakinggan mo yan. Pakinggan mo. Namong ingay. Actually, do Huwag kang maingay, sabi. Hindi pa Oh. kasi. Ayan, pakinggan nyo. social engineering. And Okay. Hindi ko ang masusunod dito, nakikiakyat ka lang, tanga. They say information. Ah. In that sense, yeah, Ano sabi? Ano sabi? Hindi Credit card scammer ba? Sabi? Credit card scammer ba? Carding, ano? Credit card scammer ba? Hindi ka makasagot. Okay, sa- Bobo ka nga kasi. Narinig. Bobo ka kasi. May sinabi ba si Carding na credit card scammer si Boy Bantot? Balikan natin. Ikaw ang bobo talaga. Wala kang alam. Ikaw ang bobo. Ikaw ang bobo. Scammer ka, di ba? Ikaw ang scammer. Asan ebidensya mo sa akin? Ikaw ang scammer. Sa patong si Susan Goodman. So, ang sinasabi nga ni Carding, scammer ka, di ba? Tinanong niya kung scammer ba si Adorable Gurang. Di ba? So, saan part po siya naging scammer? Kung gagamitan natin ng logic, yung tinanong ni Carding na scammer siya, ibig sabihin nun, saan ba siya naging part na naging scammer before? So, alam na ng tao yung tinatanong niya. Na credit card scammer yun. So, walang foul dun sa sinabi ni Carding. Diba? Parang ginawa niya kasi parirala. Ang parirala kasi parang hindi niya itinukoy sa isang tao. Actually, sabi niya, scammer ka, di ba? So sa anong paraan siya naging scammer? Kung halimbawa ikaw mayroon kang kinuha na isang bagay sa kaklase mo. Tapos hindi niya nalaman o walang pahintulot ng kaklase mo. So nag-hysterical siya. So ano ang pwedeng mong itawag dun sa kaklase mong kumuha ng walang permiso? Di magnanakaw, di ba? Hindi mo alam na kinuhaan ka ng gamit ng kaklase mo. So, ibig sabihin nun, pagnanakaw yun. So, pag sinabihan mo yung taong yun na, di ba ikaw yung magnanakaw ng aking gamit? Walang pinagkaiba yun sa credit card scammer na tinawag lang ni Carding na scammer ka, di ba? Kasi ang nangyari dito, pinapagulo niyo yung sitwasyon ng tanong o yung argumento between those three person.
Medyo nililito nyo yung mga nanonood. I'm not protecting kayo. I'm not protecting those two scammer. Dahil lahat naman talaga sila scammer eh. Lahat sila may mga deceptions silang ginawa before. Even na hindi nila inaamin sa sarili nila na nang-i-scam sila. Dahil ang tawag nila sa sarili nila noon, supporters ni Kulaong. Pero nakikinabang sila. Malinaw na malinaw doon sa argumento ni Kayo nung debate na tumatanggap sila ng pera. Gaya ng sinabi ni Bungo TV. Ibig sabihin kung tumatanggap ka pala ng kwarta, umaayon ka rin sa pang-i-scam ni Norman Mangusid. Wala silang pinagkaibang tatlo. Lahat sila may pinakinabangang kwarta. Hindi lang kasi sila nag-aamin ng tatlo. Na may mga nakaraan silang katarantaduhan. Kaya ngayon, pag nagdedebate sila, parehas silang mga tarantadon, may tarantadong taglay noon. Kaya yun ang pinambubutas nila sa isa't isa. Nagets nyo po? Kaya halimbawa kung merong ikaw bilang isang vlogger na may kademonyo ang ginawa kahit 5 years ago pa yan o 10 years ago pa yan, kung na-public domain mo yan sa YouTube channel mo at pinost mo yon, ibig sabihin lang nun, inallowed mo ang mga manonood mo na inadmit mo sa sarili mo na ikaw is scammer eh. Diba tama? Itong dalawang kupal na nila lang na to, hindi nila inaamin na scammer sila, pero nakikinabang sila. Gaya nga na sinabi ni Gurang. May dalawang uri ng tao ngayon. Ito, inamin niya used to be. Inamin niya na scammer siya before. Pero itong tarantadong nila lang na dalawang to na pinagtutulungan si Gurang, ay hindi nila ina-admit sa sarili nila na dati nakinabang sila sa pera ni Kulaong. Na ikinadulas ng dila ni Nasukir dun sa debate nila ni Bungo TV. Na tumatanggap siya ng pera galing kay Kulaong. Diba? Yun yung point of view dito. Maaring may inadmit nga si Kayo dun sa lumang video niya na siya ay credit card scammer. O whatsoever na sinasabi niya, kung hindi man siya scammer o ang tinuturing niya sa sarili niya ay hacker. Wala kasing di ba gaya nga na sinabi ko dun sa unang video kahapon, ang hacker ay scammer ay magkaiba nga ng terminology o ng ginagawa. Pero kung itatanong mo kung may hahanay siya sa pagiging panlilinlang, ay halos iisa ang kanyang ginawa. Ang pinagkaiba kasi ng hacker kasi, siya yung uma-access sa mga database o mga information, private information nang hindi nalalaman ng isang users. Ang scammer naman, isang deceptional tools na kung saan ay ginagamitan niya ng social engineering para ang social engineering, mga kaplastik, ay para manipulahin ang mga tao na maikuha ng walang kamalay-malay ang kanilang private information at doon niya huhulihin at kukunin ang mga pera na nilalaman ng credit card.
Kaya kung papakinggan mo yun ng paulit-ulit, yung definition o yung meaning ng hacker sa credit card scammer, sa credit card hacker, malayo ng konti dun sa ginawa. Pero iisa yung pinuntahan. Para nandun tayo sa tatsulok, mga kaplastik eh. Magdodraw ako ng tatsulok. Ito yung credit card hacker. Ito yung credit card scammer. Iba yung ginagawa ng credit card hacker, bagamat software ang ginagamitan niya doon, ina-access niya yung private information ng bawat user nang hindi namamalayan ng user. Yung isa naman, gumagamit siya ng deceptional tools na kung saan, mga kaplastik, ay gumagamit siya ng social engineering para manipulahin ang mga tao nang walang kamalay-malay na makuha ang kanilang personal information about sa credit card. So, di ba magkaiba ng trabaho? Ngayon, yung magkaibang trabaho na yon, habang umaakyat yung sistema nun, papunta na sila doon sa pinakatuktok, which is nasa point siya, pinpoint ng gitna, na ang layunin ng credit card scammer, credit card hacker, ay makakuha ng pera, makanakaw. Kaya nga nung tinanong ko dun kay Dola the Explorer na AI, ay walang pinagkaiba sa pagnanakaw. Parehas silang magnanakaw. Ang scammer kasi, kinukuha niya yung tiwala ng tao bago nakawan. Ang hacker naman, uma-access siya sa mga secret, sa mga database, sa private information ng user bago niya nakawan. So ang punta nun, yung pinaka-rotonda niya, ganun din, pag nanakaw. Diba na-gets nyo? Magkaiba nga, pero iisa lang yung pinuntahan. Ang pangit lang dito, yung dalawa hindi umaamin. Wala silang confession about sa sarili nila. And that's the reason why itong si Kaaruba na yan, tsaka si Dasukir, hindi niya magawang idemanda si Kulaong. Alam mo kung bakit hindi nila magawang idemanda si Kulaong? Kasi si Kulaong merong ganito. Kapag ginalaw mo si Kulaong, malilintikan ka. Nakagaya ng ginawa niya kay Susan Yance. O, diba tinira niya si Kulaong, itong si Susan. Ngayon, nung tinitira niya lagi ni Susan tong si Kulaong, anong rebat ni Kulaong, di ba? Nalaman niya yung katarantaduhan din ng isa. Ganon kasi ang magiging tendencies. Kaya ayaw magdemanda ng dalawa. Ginagawa nila, magko-content lang silang dalawa. Gagawin nilang kaperahan si Kulaong everyday. Samantala kung gumawa sila ng action, may imbis na makiisa sila kay Makagago WhatsAppman, na magdemanda sila, magsampat sila ng kaso, anong ginawa nila? Nasaan na yung mga 14 vloggers na yon? Wala akong narinig na impormasyon na ang mga 14 vloggers nagsampa ng kaso kay Kulaong. Wala, di ba? Anong ginagawa nila? Ginagawa nila ng content. Pineperahan nila si Kulaong. Na parang kung paano sila pinerahan ni Kulaong before ng pandemic times, ganun na ganun ang ginagawa nila kay Kulaong ngayon. Pineperahan din nila sa pamamagitan ng monetization ng YouTube channel nila. Nagets nyo? Wala silang pinagkaiba. Kaya lahat sila mga scammer. Diba? Tuloy natin yung video.
Credit card scammer si Boy Bantot? Balikan natin. Ikaw ang bobo talaga, wala kang alam. Ikaw ang bobo. Ikaw ang bobo. Scammer ka, di ba? Ikaw ang scammer. Asan ebidensya mo sa akin? Ikaw ang scammer. Kami meron. May history Di ba? ka. Di ba? FLM May kayo history dati. ka ng O pang-i-scam. scammer si FLM, di ba? Kami, Kasama wala kayo, kaming- di ba? wala kaming O di history. scammer kayo. Ibaba mo na Sa'yo. yan, Kuya Ano. Ayun, asan ang ebidensya? Saan nanggaling ang salitang credit card scammer kung scammer lang ang sinabi ni Carding? Kilala si Boy Ito na naman si Susan kasi. Susan Goodman. Kung scammer lang ang sinabi ni ni Carding o ni Kaarur ba, automatically na pinaikli lang niya yung titulo. Kasi nung sinabihan siya ni Kaaruba na scammer ka, di ba? Siyempre, yung sagot ni Kayo, o nasaan yung ebidensya mo na credit card scammer ako? Ibig sabihin nun, alam niya sa sarili niya na ang titulo niya ay credit card scammer. So walang justification dito sa word na scammer na binanggit ni Kaaruba. Sorry to say Susan Goodman baka magalit ka sa akin. Yun yung opinion ko. Hindi ko mo kulang yung precise ng word porket wala yung sinabing katagang credit card. Sinabi lang niya scammer. So, parang pinapalabas mo, generalize mo yung word na scammer. So, kung halimbawa sinabi natin na scammer siya, so nangangahulugan, parang kulaong egg-type siya, mga ka-plastic. Diba? Paliwanag mo na bakit kailangan mong i-justification yung salitang scammer. Alam na ng, kaya nga tawag ko dito boy logic Kapag sinabihan ka ng scammer, sinabihan mo ng scammer yun si Boy Logic, alam niya kung ano yung tinatanong mo sa kanya o yung kinukonclude mo sa kanya. Yung it's all about credit card scammer. Huwag mong i-justification yung scammer lang. Kasi kung scammer lang yung itatanong, ang sagot dapat doon, bakit? Katulad ko ba si Norman Mangusin? Na scammer din? Sa anong way ako naging scammer? O, di ba? Dapat yun ang sagot ni Gurang. Di ba? Alam ni Gurang na pag sinabihan siyang scammer, yung pumasok sa isipan niya, credit card scammer. Kaya ganun. Huwag mong gawing logical. Kaya nga boy logic di ba? Sinabi mo kilala si Boy Bantot sa kanyang pagiging logical. Yun na nga Ni-logic na nga niya yung tanong ni Kaaruba. Huwag naman ganun. Huwag mo namang gawing komplikado yung mga ganun salita. Alam naman ng magkalaban niya na yung mga binabitawang salita ni Kaaruba kay yun na yun papunta dun sa credit card scammer Scammer si FLM, di ba? Kasama kayo, di ba? O di scammer kayo. Sa'yo. Ayun, asan ang ebidensya? Saan nanggaling ang salitang credit card scammer kung scammer lang ang sinabi ni Carding? Kilala si Boy Bantot sa kanyang pagiging logical at hindi basta-basta paniniwala sa isang bagay without solid proof. Kagaya na lang ng hirap niyang kumbinsihin sa sandamakmak na resibo na ipinapakita namin sa pagkatao ni Susan. Oo, yun na nga yun ang punto doon. Nandun tayo sa part na ikaw ay naglabas ng mga posts na sandamakmak ng post about kay Susan Yance. Hindi niya tinitignan yun. Kasi nga nakaplano na yun sa kanila. Na maging one-sided sila sa issue. Nagets mo? Kaya nga diba ikaw Susan Goodman humingi ka ng opinion sa kanya. Nung kasisimula mo palang lumabas sa social media.
Di ba, minention mo siya. Adorable kayo. Something like that. Blah, 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 blah. Parang may hiningi ka na opinion. Gusto mong malaman. At ang gusto mo yata mangyari ay i-debunk itong si Susan Goodman, ay si Sabi Filipino Lawyer. Na kung ang pagkatao ni Sabi Filipino Lawyer at si Susan Yase ay iisa. So ano sinagot sa'yo ni Boy Logic? Diba nagalit siya sa'yo? Kasi wala ka bang kredibilidad, wala ka bang bayag na i-expose yung pagkatao ng taong yon at bakit mo daw siya kinall out. Kaya hindi siya nakialam. Yun ay dahil kabalwarte nila yun. Parang let's say sabihin natin yan sa isang bagay na halimbawa sa isang religious group, mga kaplastic, nagtanong ka sa isang religious group which is Katoliko. Pag tinanong mo ba yun sa mga Katoliko, tatanong mo sa kanila, bakit kayo sumasamba sa mga rebulto? Ano ang iisipin ng mga deboto ng mga Katoliko? Di ba may insulto yun? May masasagot ba silang tama? Bakit nila sinasamba yung mga rebulto sa simbahan? Natural, hindi ka nila sasagutin. Ganyan na ganyan din yung ginawa ni Boy Logic. Gusto mong i-debunk si Sabi, ipa-debunk kay Kayo, pero hindi niya ginawa. Kasi nga kabalwarte nila. Bakit nga naman nila i-debunk yung kakampi nila? Eh di parang sinunog na nga niya yung sarili niya. Di ba sinabi niya yon? Sinunog niya yung sarili niya. Sinunog mo kami. Sinunog mo pa yung kami pala. Kasi na-expose yung pagkatao ng isa. Kasi nga naglabas na si Pugenius ng tunay na identity ni Sabi. Napilit naman niyang kinukomplikado yung mga post ni Pugenius. Na kung ano-anong mga pinagsusulat niya sa Canva niya nung next content na yon. Diba? Talaga rin siya sa pagkahilig sa pagdebunk ng mga fallacy, eket niya. Pero anong fallacy ang sinabi niya sa parteng ito? O, di ba kasama kayo ni Kulao? Scammer si Kulao. Eh di scammer kayo. Tapos. Ano ang guilt by association fallacy? Ang guilt by association fallacy ay kapag hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa relasyon o connection niya sa ibang tao kahit walang direktang proof na siya mismo ay may ginawang mali. Ginagamit ito kapag di napatunayan ang issue. Dinadamay ang connection niya sa taong may ginawang mali para siraan ang kanyang kredibilidad. Association fallacy ay kapag niya. Pero anong fallacy ang sinabi niya sa parteng ito? O, di ba kasama kayo ni Kulao? Scammer si Kulao. Eh di scammer kayo. Tapos. Yan. Ano ang guilt by association fallacy? Ang guilt by association fallacy ay kapag hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa relasyon o connection niya sa ibang tao kahit walang direktang proof na siya mismo ay may ginawang mali. Ginagamit ito kapag di Tama yon. Gaano ba siya katibay? O ito, medyo may punto ka rin, Susan Goodman, sa guilt association policy mo. Paano nga naman niya mapapatunayan? O sige, parang kasi napatunayan na rin ito kasi guilt association policy, sinasabi niya na ulitin na natin. Scammer kayo. Tapos. Nakakalimutan ko Ano ang guilt sorry. by association fallacy? Ang guilt by association fallacy ay kapag hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa relasyon o connection niya sa ibang tao kahit walang direkta Ayun, ay hinuhusga niya yung isang tao kahit na sabihin mong may koneksyon. Di ba kasama kayo ni Kulao? Scammer si Kulao. Eh di scammer kayo. Tapos. Ano ang guilt by association fallacy? Ang guilt by association fallacy ay kapag hinuhusgahan ng isang tao dahil lang sa relasyon o connection niya sa ibang tao kahit walang Ayun, dahil sa koneksyon na relasyon ng isang tao kahit wala naman tong konektado sa sa connection to the
disliked person sa di niya gustong tao, di ba? So ibig sabihin nun, kino-conclude ng isang tao na, let's say, ako, kaibigan kong si Norman. Hindi na kaibigan, supporters. Kasi pag sinabing kaibigan malapit dun sa medyo pangit yung paliwanag eh. Let's say sabihin natin mo supporters ni Kulaong. So, pag supporters ka, in the first glance, hindi mo pa alam yung mga katarantaduang ginawa niya. Like na nangyayari sa mga binibiktima niya. Kagaya ng 2 estudyanteng nagpatotoo kay Makagago at Sapman. In the first glance, wala siyang idea, di ba? Wala ding idea si The Kings na ganun pala siyang tao. So, ang masakit dito, kino-conclude ka ng ibang tao na ikaw ay isa ka rin sa mga scammer. May point of view doon si Susan Goodman. Tama naman, oo, nandun na tayo. Pero ang masakit dito mga kaplastik, etong si Boy Logic ay may nakitang history about kay Nasukir. Kaya nga ngayon, tinitira niya lagi si Nasukir. Sinusunog na niya yung pagkatao niya sa content ni Boy Logic. Hindi ko alam kung napapanood mo ngayon ang content ni Boy Logic, Susan Goodman, sa next video niya. Kasi bago siya nakipagdebate, ay meron na siyang some of proof na dati about kay Nasukir. Yun nga yung nagdebate sila ni Bungo TV tsaka ni Nasukir. Na ang tanong ni Bungo TV doon, totoo ba na ikaw ay tumanggap ng pera mula kay Kulaong that time nung pandemic times? Hindi ko alam kung ganun yung pagkakatanong niya. Parang yun kasi yung pagkakaintindi ko eh. Ang sagot niya, sumagot din si Nasukir noon, oo, tumatanggap ako ng pera. Inamin din niya. Kaya nagkaroon na ng conclusion etong si Adorable Kayo kay Nasukir. So, ang masakit dito, yung sinasabi mong guilt socialization policy, hindi na siya pasok. Hindi na siya pasok. Unless kung hindi pa alam ni Boy Logic yung pagkatao ni Nasukir. Kung may ginawa bang katarantaduhan o wala ba talaga. Naging supporters lang ni Kulaong that time. Wala siyang kamalay-malay na demonyo pa lang nila lang si Kulaong. Nandun na tayo. Siguro kung hindi tumanggap ng pera tong si Nasukir that time, pasok siya sa guilt socialization policy. Sa policy. Yun. Kaso nasilip Kaya nga hindi mo masasabing nasa tama siya, di ba? Nasa magandang ugali si Nasukir Direktang proof na siya mismo ay may ginawang mali. Ginagamit ito kapag di napatunayan ang issue. Dinadamay ang connection niya sa taong may ginawang mali para siraan ang kanyang kredibilidad. Oo. History mo yan. Tanga. Sinabi ng credit card scammer? Sandali nga patapos. Sinasabi ko sa'yo, kayo yung scammer. Yan na. Yung sinabi ni Adorable Kayo na sinabi ko ba na credit card scammer, mamaya ipapakita natin doon kay AI yon kung ano yung pagkakasabi ni AI doon. Kasi kinopya ko yung mga sinabi ni
adorable kayo dun sa video ni Susan Goodman ng pagkakasabi niya. Tingnan. Mamaya. Yun. Okay. Oh, Kamot kami, magpakita ka ng prueba. oh. May proof ako. Prueba. Kayo- Tignan mo talaga. Ano Tignan mo proof nyo? talaga. Ako sinabi ko. Ano Tignan mo proof nyo? talaga. Ako sinabi ko. Ayan na. Ikaw ba yung sinasabi ni Melayap na credit card scammer? Used to be a credit scammer technically. Hindi credit card scammer, not credit card. Kasi I already nakuha ko na yung mga credit card information sa system. Nagiging scammer ka dahil you are actually doing social engineering, and then it's part of your tools is deception. Teka, ano raw ang part of your tool niya? Deception. Ibig sabihin, panlilin lang ang gamit para makakuha ng impormasyon o access. At kapag ang mismong pamamaraan ay panlilin lang, malinaw na hindi na ito usapin ng tawag o label. Hindi mahalaga kung tawagin mo ang sarili mo na hacker, social engineer, o kung ano paman. Kapag deception ang ginamit, ang tanong ay hindi kung ano ang titulo mo, kundi ano ang ginawa mo. Para ibigay sa iyo information. So in that sense, yes. See, I told you, I'm not gonna deny anything. Alisin natin yung mekos-mekos na part niya at mahabang cheche bureche. Ikaw ba yung sinasabi ni Melayap na credit card scammer? Used to be a credit scammer technically. So in that sense, yes. See, I told you, I'm not gonna deny anything. Base boy, ba totoong admission scammer ba siya? Yes! Sinabi ba ni Carding na isa siyang credit card scammer? No! May nabanggit bang hacker siya? Wala! Ano lang ang sinabi ni Carding? Scammer ka? Diba? Walang binanggit na credit card? Si Boy Bantot na lang ang nagdagdag ng salitang credit card. Kaya ngayon iyon ang pilit niyang hinahanapan ng proof kay Carding para patunayan na credit card scammer daw siya kahit wala naman talagang sinabi si Carding tungkol sa credit card. Ngayon ginagamit niya ang salitang hacker para sabihin na hindi siya scammer kundi isang hacker. Oy. Patapusin natin to. Patapusin mo to. Ito. Sa Logo. Iba yung pagsuporta kay Kulao. So ibig mong sabihin, sandali. So ibig mong sabihin, yung mga ibang 14 vloggers naging scammer din. Yes. Tama ba? Yan yung magandang tanong. Kasi, di ba ginamitan niya ng logic na yung mga sumuporta o mga nakisama na 14 vloggers kay Kulaong that time ay may tuturing ba siyang scammer? Since sumama kay Kulaong eh. So gamitan natin ang logic. Scammer na rin lahat. Kasi nakinabang eh. May pera eh. May perang involved eh. At ito yung naging sagot ni Boy Logic. Oh, kasama natin. Iyan ang sabi mo eh. Tama ba? Di ba kasama kayo ni Kulaong? Scammer si Kulaong. Di scammer kayo. Tapos. Yun. Yan ang logic niya, mga ka-plastic. Kasi, naging kasama lang ni Kulaong. So, hindi naman lahat ng 14 vloggers na kinabang ng pera, di ba? Ni Kulaong. Kung sa kwento lang ng ibang mga in-interview ni Makagago WhatsApp man, wala silang napakinabangan ni piso. So, ito yung naging sagot ni Boy Logic. Naging kasama kayo ni Kulao eh. Hindi scammer na kayo. Tapos. Di nasaktan yung 14 vloggers dyan, mga plastic, di ba? Pero ang dapat na terminology dito, nakinabang ka nakasukir sa pera ni Kulaong at meron akong proof doon.
Tapos, dapat ganun yung terminology. Hindi yung sinabing, kayong mga nakasama ni Kulaong. Kaya naging scammer ka na rin. Tapos. Di ba? Tama na. Iyan ang sabi mo eh. Bakit? Bakit? O, di ba kasama kayo ni Kulaong? Scammer si Kulaong. Eh, di scammer kayo. Tapos. O, di ba? Bakit? Yung mga ibang 14 vloggers naging scammer din. Yes. Tama ba? O, kasama natin. Iyan ang sabi mo eh. So, naintindihan mo yung scammer sa kay hacker. Sa puntong ito, gumamit siya ng red herring at equivocation fallacy. Ang red herring fallacy ay ang sadyang paglihis ng usapan palayo sa tunay na issue. Kaya ng bigla niyang pagpasok sa usapan ng mga salitang credit card at hacker, kahit hindi naman ito nabanggit ni Carding at hindi rin niya sinabi sa sarili niyang confession. Samantala, ang equivocation fallacy naman ay ang paglalaro sa kahulugan ng mga termino kung saan inilihis niya ang issue sa pamamagitan ng pag-iit na hindi raw siya scammer kundi hacker. Sa halip na harapin Ayun. Yung red herring policy naman. Yan yung pinaka nakikita ko kay Boy Logic. Na kapag tinatanong mo siya sa mga ganung bagay, lalong-lalo na yung mga nababasa kong comment na ni-screenshot niya sa kanyang Facebook page, na pinagmamalaki pa niya na parang sa sarili niya ay tama yung ginagawa niya sa mga nagko-comment. Yan yung tinatawag na red herring policy. Na kung saan kapag may nagtanong sa kanyang netizens at hindi niya masagot yung mga tanong na yun, ang lagi niyang pinansasagot niya, tanga, bobo ka, may tulo ka, may HIV ka, dapat hindi ka lang pinanganak ng nanay mo, dapat sisihin mo yung nanay mo kung bakit ka bobo, kasi bobo rin daw yung nanay niya. Yan yung kadalasang naririnig ko sa kanya. So may another point of view naman si Susan Goodman dito. Yung red herring policy. Tama yun. Paano ka makakapagtanong sa kanya ng maayos kung halimbawa yung mga tanong na yun ay hindi pabor sa kanya? Para siyang may pagka-ek type kay Norman Mayon. Hindi na parang may pagka-ek type na rin siya kay Norman Mangusin. Na kapag may nagtatanong sa kanya sa netizens, ang ginagawa niya, di ba, ni Kulaong, binablock niya. Tatanggapin niya yung palipad, tapos ibablock niya yung taong nag-comment ng hindi maganda. Di ba, yun ang madalas niyang ginagawa. O, gawa ka ng bagong account para makapanood ka ulit, magkapang-buisit ka ulit sa akin. Di ba, ganon? Parehas na parehas sila. Pati ni Sabi. Kung napanood niyo po yung video niya na minura niya yung si Michael Bobis na putang ina mo, bobo ka, wala kang kwenta, sana pinutok ka na lang sa unan ng magulang mo, hindi ka na pinanganak. Ganon yung sinabi niya. Red herring din yun. Nagtatanong lang yung si Michael Bobis about dun sa bakit ka affected dun sa issue na about sa disgrasyadang babae. Ikaw ba yung tinutukoy na yun? Yun ang tanong. Nagalit siya. Namintig yung tenga siguro niya. Pinagmumura niya, blinak niya. Yan yung red herring policy. So may tama rin naman dito si Susan Goodman. Mahirap kasi makipagdebate sa mga ganitong tao kung halimbawa nagpapaliwanag ka ay pinuputol niya yung opinion mo. Kagaya ng kanina na pine-play ko sa video na kapag nagpapaliwanag yung kalaban niya, gumaganon siya bigla. Paano ka makikipagdebate ng maayos sa taong yun kung ganon yung ginagawa niya? Hindi siya pwede sa flip-top. Kasi pag sumagot ka sa flip-top, dapat siya lang yung magsasalita. Paano kung ganon yung ginagawa niya? Foul na agad.
'Di ba? Walang patas sa laban niya. Gusto niya makonquer niya yung kalaban niya na siya lang dapat yung makakarinig ng opinion niya. O siya lang yung makakarinig ng mga fans niya na dapat siya yung malakas. 'Di ba kung mapapanood mo yung video, wala na siyang time o walang pagkakataon yung dalawang tarantadong scammer na makasagot o makatanong sa kanya. Yun ang pangit, mga ka-plastic. Kahit hindi naman ito nabanggit ni Carding at hindi rin niya sinabi sa sarili niyang confession. Samantala, ang equivocation fallacy naman ay ang paglalaro sa kahulugan ng mga termino kung saan inilihis niya ang issue sa pamamagitan ng pag-iit na hindi raw siya scammer kundi hacker. Sa halip na harapin ang pahayag na dati siyang scammer batay sa sarili niyang confession, ginawa niyang usapin ang definition at label, hindi ang actual na... Tama yun. Yung equation fallacy naman, siya yung parang pag nagtatanong ka, mayroon siyang mga definition na sinasabi. Tulad ng ano pa nagkaiba ng credit card yung tinatawag na anong pinagkaiba ng credit card scammer sa credit card hacker. Tapos mayroon pa siyang sinabi doon na ano yung 1 plus 1 equals 3. Yung parang nililito ka sa mga tanong niya. Parang ang gusto kasi mangyari niya na kapag siya nagtanong, dapat sagutin mo agad. Ngayon, pag sinagot mo yon, parang inadmit mo sa kanya na mali ka. Ganon makipaglaro si Boy Logic. Nagets nyo? Kaya mapapansin mo, sino ba yung unang umaatake sa argumento? Siya. Ang ginagawa niya, imbis na sagutin niya yung mga tanong niya na bakit ganito, bakit ganyan, ang ginagawa niya, magtatanong din siya. Ida-divert niya sa ibang bagay na may tinatanong siya ng 1 plus 1 equals 3 na hindi ko alam kung may mga psychologically speaking ba yun o kung ano-ano man yung philosophy na ginagawa niya. Yung mga tanong na dapat importante, hindi niya masagot-sagot. Ang pinangre-rebat niya, tanong din. Kaya nga natatawa na lang ako sa content, kagabing kinontent ko sila na parang ginawa ko na lang para silang nasa palengke nag-aaway. Na binackgroundan ko ng music ng karaoke. Yung parang nasa squatter area tayo. Umaga-umaga nag-aaway yung kapitbahay mo. Dahil mayroon nagtapon ng basura sa harapan ng bahay ng kapitbahay nila. Parang ganun yung away nila Wala nang napuntahang maganda yung debate na dapat nagbibigayan sila ng salita sa isa't isa. Hindi, pag nagpapaliwanag isa, biglang sasabatan ng isa, wala nang napupuntang tama. Anong maganda dun sa napanood yung content? Di ba pinagmukha kayong gago? Ito naman mga fans ng kabila, nakiki-yes-man. Sasabihin, panalo na si ganito, panalo na si ganyan. Hindi nakasagot yung dalawang tarantado. Paano makakasagot? Ganun yung ginagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pwede maging maestro sa eskwelahan yan Diba? Hindi pwede magiging teacher yan. Baka pag nagtanong nga yung estudyante, baka murahin lang niya Kasi hindi ka pwede magtanong sa kanya Ang gusto niya siya yung magtatanong. Nako, pare-parehas lang kayo.
ay ang paglalaro sa kahulugan ng mga termino kung saan inilihis niya ang issue sa pamamagitan ng pagdiit na hindi raw siya scammer kundi hacker. Sa halip na harapin ang pahayag na dati siyang scammer batay sa sarili niyang confession, ginawa niyang usapin ang definition at label, hindi ang actual na ginawa at mismong inamin niya sa video na siya rin ang naglabas. Sa argumento tungkol sa pagiging scammer niya, malinaw na may red herring fallacy. Imbes na sagutin kung may panlilin lang bang ginawa, inililihis niya ang usapan sa kung anong tawag ang gusto niyang gamitin sa sarili niya. Hindi kung anong Tama. tawag niya sa sarili niya ang issue. Ang issue ay kung may panlilin lang ba siyang ginawa base mismo sa sarili niyang pahayag. Oo. Oh, ayun naman pala eh. Di tapos na usapan natin. Oh, di talagang Bobo ka. hacker at scammer Oh, di ba? ka. Yun lang yun. Ano naging hacker scammer yun? Tanghaha. Sabi ko lang eh. Opinyon, Yun. tanggagancho, tanga. Naniniwala ka. Oo. Naniniwala ka. Eh, baba Hindi mo mo na yung dapat- kanya super. Hacker? Wala yun. Hindi mo alam yung hacker. Wala. Ayaw mo Kasi nga bobo ka. Ah, matalino ka nga. Patay naman asawa mo niya. Ha 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 ha. Diba? Pag nasasagot niya yung tanong niya, eh di inamin mo na. Diba? Nagigaling ko, diba? Kapag sinagot mo yung tanong niya na 1 + 1 = 3, at sinagot mo naman yan na tama o mali, ngayon, anong ire-rebat niya? Eh di bobo ka nga talaga. Alam mo pala eh. O, di ba? Kino-conquer ka niya sa mga tanong niya. Imbis na sagutin niya yung mga aligasyon about sa kanya, ang ginagawa niya, ire-rebat din niya ng tanong. Ngayon, pag sinagot mo yung tanong niya, eh di bobo ka pala eh. Alam mo na pala eh, hindi tapos na yung laban. Kaya walang napatunguhan na tama yung debate. Both sides ay may mga pagkakamali doon sa mga opinion, mga kaplastic. Diba? Parehas sila, mga kaplastic. So magtungo naman tayo doon sa kung talagang sa pag-amin ni Adorable Kupal ay ni Boy Logic, panoorin, babasahin ko naman po yung tungkol dun sa kung talagang inamin niya na siya ay credit card scammer o scammer lang, mga kaplastic. So, hello. So, panoorin na natin na ito para manilawan tayo lahat about dun sa sinabi ni Adorable Kayo dun sa noong video niya. Gusto ko lang malinaw ang paliwanag about dito. Yan, tanong ko sa AI . May nagtanong kay Adorable Kayo na netizens na ang kanyang tanong ay, ikaw ba ang sinasabi ni Meloap na credit card scammer? Ang sagot ni Adorable Kayo noon, that time do sa video na pinakita ni Susan Goodman, used to be a credit card scammer technically. Hindi credit card scammer na credit card kasi according nakukuha niya ko na ang credit card information sa system, nagiging scammer ka dahil you are actually doing social engineering. And then it's part of tools of deception para ibigay sa iyo ang information. So, in that sense, yes. Yan ang sabi niya, di ba? Ito yung unang tanong ko. Sinagot ni Adorable Kayo, inamin ba niya na siya ay scammer ba? Credit card scammer? O credit card hacker? Alin sa tatlo ang tamang word na umamin si Adorable Kayo? Ito yung sagot ni AI. Sa unang tanong, ang sagot ni AI, inamin niya na siya ay dating credit card scammer. Bagamat binigyang diin niya ang terminong scammer na credit card. O yun. Yan yung ibig kong sabihin, mga kaplastik, na yung tinanong ni Arabuba ba yun? Kaaruba? And sinabi ni Kaaruba na scammer ka, no? Di ba?
Yun yung ibig sabihin nun. Bagamat binigyan din niya na terminong scammer na credit card, hindi niya inamin na siya ay scammer. Sa pangkalahatan, no, credit card hacker. Binanggit niya mismo ang pariralang credit card scammer at ipinaliwanag niya ang kanyang paraan ay pamamahala ng lipunan social engineering para makuha ang impormasyon ng credit card, hindi sa pamamahayag ng sistemang hacking. So nangangahulugan na si Kayo ay isang credit card scammer. Hindi scammer, mga kaplastik. Malayo yun kasi generalize po yung name na scammer eh. Marami kasing elements ang scammer. Diba? So yung pangalawang tanong ko naman, dapat bang sabihin na credit card hacker siya sa kanyang sinagot o credit card scammer? Ito yung sagot ni AI. Dapat na credit card scammer ayon sa mga kahulugan ng batas ng teknolohiya. Yung hacker kasi, mga kaplastik, gumagamit ng technical na kasanayan para pumasok sa sistema ng walang paintulot para makakuha ng impormasyon. Yun nga yun, malayo eh. Scammer gumagamit ng panlilinlang, pandaraya o social engineering para hikayatin ang mga biktima na ibigay ang kanilang impormasyon ng kusang loob. Kagaya ng pagpapalagay ng link, mga kaplastik, sa kanilang text message o kaya website para ma-access nila yung kanilang credit card. Dahil sa paraan ni Adorable Kayo ay deceptions at social engineering ang tamang tawag, ay credit card scammer. Yun yung ginagawa ni Adorable Kayo. Pinapa-manipulate niya sa mga biktima niya na ibigay yung kanilang personal information ng kusang loob sa pamamagitan ng pagbigay ng link ni Boy Bantot sa mga o kaya website sa mga mabibiktima niya. Kasi hindi mo malalaman ng personal information niya kung wala kang website o wala kang link na ibinibigay sa biktima. So ito yung pangatlong tanong ko, mga kaplastik. Dapat bang tawagin siyang magnanakaw kung ang kanyang elemento ng ginawa niya sa credit card ng mga nabiktima niya ay pasok sa pagnanakaw ng pera o scammer lang talaga siya? Yun ang tanong ko. Ito yung pangatlong tanong, mga kaplastik. Sagot. Sa kolokyal na paggamit, maaaring tawaging magnanakaw dahil ang kanyang ginawa ay nagsasangkot ng pagkuha ng halaga mula sa mga biktima. O, di ba? Tama. Ngunit sa legal na kahulugan sa Pilipinas, yun lang. Napakaikli lang. Pwede siyang tawaging magnanakaw. Magnanakaw, 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 magnanakaw. Ito yung last question ko bago matapos ang video. Maaari ba itong masampahan ng kaso kahit na nung araw na ginawa niya ito ay yung panahong wala pang cybercrime unit na batas sa Pilipinas noon? At mahahabol pa ba ito na idemanda siya ngayon? Ito yung sagot. Eto, dahil sa kanyang paraan ay deception para makuha ang impormasyon, mas angkop na ilarawan na ito bilang credit card fraud o estafa. Noong mga panahong yun, mga kaplastik, credit card fraud o estafa, yun ang pasok kung hindi pa uso yung cybercrime unit noon. Hindi lamang pagnanakaw, gayunpaman kung ang mga pondo ay kinuha ng walang paintulot. Pagkatapos makuha ang impormasyon, maaaring mapasama rin ito sa kahulugan ng pagnanakaw depende sa mga detalye ng kaso.
karagdagan tanong tungkol sa pag-uusig ng kaso, mga kaplastik. Kahit na walang partikular na batas laban sa cybercrime noong panahong ginawa niya ito, ay maaaring pa rin siyang masampa ng kaso batay sa RA 8484 or Access Device Regulation Act noong 1998. Yon, pasok, mga kaplastik. Sayang nga lang, hindi matalino yung gumawa nun. Yung biktima. Siguro, wala na siyang pakialam doon sa nawala. Kaya okay lang sa kanya. Pero para sa akin, kung halimbawa ko yon, inimbestigahan natin yan. May isa pa, revised penal codes, tapa o pagnanakaw, maaaring ilapat kung ang mga elemento ng krimen ay naroroon. Ang preceptive period para sa estapa ay 10 to 15 na taon depende sa halaga ng ninakaw. Habang para sa RA 8484 hanggang 20 years ang posibleng pagkakakulong kung ang mga aksyon ay naganap sa loob ng panahong ito. Yun lang. Kung ang mga aksyon ay naganap sa loob ng panahong ito. Hindi pasok doon sa nakaraan. Panahong ito. Maaring pa rin may ipatupad ang mga kaso, hindi maaring ilapat ang mga batas ng retroaktibo maliban na lamang kung ito ay curative o binibigyang linaw lamang ang dating batas. Yun. So yun. Dahil dun sa pangyayaring yun, hindi naman na talaga nasampa ng kaso itong tarantadong nilalang na ito na self-proclaimed na mentor, mga kaplastik. So wala na tayong magagawa doon. Tatlo sila, may mga history ng katarantaduan sa buhay. Kaya ayaw lumaban sa mga taong suspicious. Sa side ng isa, ayaw niyang i-debunk yung allegedly na peking abogado, peking law firm, peking identity. Dahil alam niya sa sarili niya na mayroon siyang history. At yung kabila naman, ayaw umamin na sila ay isang scammer dahil nakatanggap din sila ng pera mula kay Kulaong. Kaya ayaw nilang i-demanda si Kulaong that time. Yun ay dahil magkakalabasan ng baho once na magsalita itong si Norman Mangusin. Hindi mo alam kung gaano kalupit maglabas ng mga testamento si Norman Mangusin. Nakita nyo naman, mga kaplastik, kung paano niya binababoy-baboy yung dalawang estudyante. Kung paano niya sinisiraan sa mga tao. Diba? Gagawa pa siya ng dummy account, multiple dummy account para sirain si Warboga tsaka si Jana. Diba? Ganun ang gagawin ni Kulaong dito kay Nasukir at tsaka kay Kaaruba. Kung magsasampa siya ng reklamo o ng kaso against kay Norman Mangusin. Kaya hindi nila magawang sampahan ng kaso kasi meron silang kaso noon. Yung mga 14 vloggers na matahimik na nagko-content lang, pineperahan sila. Norman Mangusin, hindi niya magawang i-demanda kasi may kaso sila. Yun, mga kaplastik. Kaya hindi sila naglalaglagan. Yan yun eh. Kaya nga si Makagago lang yung nagsasampa ng kaso eh. Kaya nangangalap si Makagago WhatsAppman ng mga elite na tao sa social media para ma-encourage na magsampa rin ng kaso at mapabilis yung pagkakulong ni Norman Mangusin. Ganun yun. Kaya hindi kaya si Mighty Manong lang ang malakas ang loob na magsampa ng kaso.
The rest, yung mga kamag-anak lang ni Makagago yung nagtsatsaga na magsampa ng kaso against kay Norman Mangusin dahil yung mga dati niyang kasamaan na 14 vloggers ayaw magsampa ng kaso kasi may ginawa, may tinanggap. Yun eh. Kaya ginagawa na lang nila, kino-content na lang nila, ginagatasan, at ginagawan ng kwento, araw-araw na lang. Nagets nyo? Kaya ayaw magsampa ng kaso. Kasi kung gusto nyo talagang mapakulong si Norman Mangusin, ang concern ko sa inyo, magsampa kayo ng kaso. Kaso, hindi malinis ang konsensya ng 14 vloggers, di umano. Kaya ganon. Diba? Kasi kung desidido kayong mapakulong tong si Kulaong at mabura na siya sa internet, bakit instead na ipakulong nyo, nire-report nyo lang yung YouTube channel nila at saka yung Facebook page niya? Walang magagawa yun. Hanggat nandiyan pa yung ugat, patuloy pa rin tutubo yan. Diba? Hindi nyo naisip yun. Ang gawin ninyo, patayin nyo yung ugat para hindi na tumubo. Kaso ang ginagawa ninyo, pinupukol nyo yung mga bunga ni Norman Mangusin para gawing gatas. Ginagatasan nyo sa content ninyo. Ang sarap kasi, kumikita, no? Trending, no? Trending. Hanggat trending, may algorithm, may pera. Ayaw nyong gawan ng aksyon eh. Kaya ayaw gawan ng aksyon, baka kasi meron ding nakaraang nakinabang sila. Yun eh. Kaya hanggang dito na lang ang aking opinion. Hanggat nag-i-exist pa si Norman Mangusin, hindi matatapos yung problema sa social media at sa personal na buhay. Marami silang nabibiktima si Norman Mangusin araw-araw. At ngayon ang mga target ni Norman ay ang mga estudyanteng minor de edad na walang kaalam-alam sa katarantaduhan niya bilang Francis Leo Marcos. Kasi nga naman, kung ikaw ay magpapalaki ng platform sa social media, ang unang target mo ay ang mga bata na hindi siya recognize at walang pakialam sa pagkatao ni Norman. Kaya kahit anong awareness ninyo, kung hindi nyo naman to ginagawa ng action, lagay. Gusto nyo kasi ginagatasan eh. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.